Oops, teka kapatid, huwag mo munang scroll. Kung di ka pa nakapagbasa ng yung Bible, ako na magbabasa para sa'yo. Sabi sa Mateo chapter 10 verse 22, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Dito sinabi ni Jesus o tinuturuan ni Jesus yung kanyang mga alagad bago sila isugo. Ipinapaalala ni Jesus na hindi magiging madali ang pagsunod sa kanya. May mga pag-uusig, may pagtanggi, at may kahirapan. Pero may pangako siya. Ano ang pangako niya dito? Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Excuse me. Mga kapatid, hindi madaling sumunod kay Jesus. Dahil may mga taong tatawanan ka dahil Kristiyano ka. Ultimo, best friend mo, kaibigan mong matalik, pamilya mo, kakilala mo, lahat, wala exempted, tatawanan ka. May mga pagkakataon pa na may iwan ka ng barkada kasi ayaw mong sumabay sa maling gawain, sa pag-inom nila, sa paggala nila, sa pagtakas nila, di ba? May mga panahon na parang lugi ka sa pinili mong maging tapat kaysa makisama sa mali. Pero ito ang totoo kapatid, ang pananampalataya ay hindi sprint, kundi marathon. Ano ibig sabihin nito? Parang atleta na tumatakbo ng long run. Hindi siya nanalo dahil sa bilis niya sa simula, kundi dahil natapos niya ang karera hanggang dulo. Ganon din sa ating pananampalataya kapatid, hindi mahalaga kung gaano kakainit nung una, kundi kung paano mo tatapusin ang laban na kasama si Kristo. Kaya kapatid, ito ay isang paalala, hindi lahat ng sumusunod sa umpisa matapos hanggang dulo. Pero, ang magiging tapat kay Jesus hanggang wakas, ay siyang tatanggap ng buhay na walang hanggan. Dahil ang mundo, pwedeng tumalikod sa iyo, pero si Jesus, hindi kailanman. Kaya kapatid, kung ngayon nahihirapan ka, parang gusto mo nang sumuko, tandaan mo ito, may reward ang pagtiyatiyaga mo. Huwag kang bibitaw kay Kristo dahil hindi siya bibitaw sa iyo. Tara, samahan mo ako kapatid na manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala na may kalakip na pagsubok ang pagsunod sa iyo. Pero higit doon Panginoon, may pangako ng kaligtasan. Lord, kung sino man ang nanonood ngayon na pagod na parang gusto nang sumuko, palakasin mo siya Panginoon. Bigyan mo siya ng tibay ng loob na manatiling tapat hanggang wakas. Paalalahanan mo siya Panginoon na hindi sayang ang bawat pagtitiis at hindi walang kabuluhan ang bawat luha niya na iniiyak niya sa iyo. Lord, yakapin mo siya ngayon at iparamdam mo na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. At sa dulo ng lahat, ipakita mo sa kanya ang kaluwalhatian na paghihintayin sa mga nagtatapat o nagiging tapat sa iyo. Salamat Panginoon dahil hindi kami lalaban mag-isa, kasama ka namin hanggang wakas. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. God bless sa iyo kapatid.